itong katatapos na canonization na nga po yung huling hakbang sa pagiging santo ni San Pedro Calungsod. Pero bago po ito, ilang serye rin ng mga misa ang hinandog doon sa Vatican din po bilang pagbibigay-pugay sa kanya. At yan po ang tinutukan ni Cesar Apolinario. Matayimtim ang huling Triduum Mass para kay Beato Pedro Calungsod na pinangunahan ni Manila Archbishop Emeritus Gaudencio Cardinal Rosales. Si Cotabato City Archbishop Orlando Cardinal Acevedo ang naghumili. Ang University of the Visayas Choir ang umawit sa kabuuan ng misa. Karamihan sa mga dumalo, OFW. Once in a lifetime opportunity, hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na ma-witness yung pagiging sainthood ni Blessed Pedro Calungsod. Ano pakiramdam? Masayang-masaya, as in super masaya. Sa Solemn Vesper o Evening Mass naman para sa Beato, bumuo sa mga Pilipinong pilgrim mula Italy, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Na-inspired dahil Pilipino nga, pangalawang santo ng Pilipinas. Labis din ang kagalakan ni Paloy Cagayat na 2 beses gumawa ng opisyal na imahe ni Pedro Calungsod. Una noong 2000, taon ng pagkaka-beatify kay Calungsod at ngayong taon para naman sa canonization. Kasama ang pamilya, bumiyahe sila mula Paete, Laguna. Ibang naramdaman kasi talagang malaking karangalan yung aking na mapili yung aking trabaho na gawing official statue. Pasado alas 5 kaninang umaga, pumila na ang mga tao. Nakausap ko ang ilang Pilipino. It's good to know that there's another Filipino like me that I can actually pray to, that can actually influence my faith. Ang Malaysian national na ito, proud daw dahil may Asyanong ika-canonize ngayong araw. Then we actually Googled him up and so we found out that he was a martyr. Mula rito sa Vatican, Cesar Apolinario, nakatuto, 24 oras.